Samantala, alamin natin ngayon ang update sa sitwasyon sa ibang bahagi ng Kamanava na binaha. Hindi lamang dahil sa pagulan, kundi dahil na rin sa high tide. Hihatid sa atin yan sa sentro ng balita ni JM Pineda live. Angelique, kumpara nga kanina madaling araw hanggang kaninang umaga na malakas ang ulan, ngayon dito sa Metro Manila medyo bumuti na yung panahon. Pero ilang parte pa nga rin ng Metro Manila ang may baha, partikular na nga dito sa Malabon. Wala pang liwanag na magsimulang bumuhos ang ulan sa Metro Manila at pagsikat nga ng araw, nagmistulang ilog ang mga kalsadang ito sa Malabon. Hanggang bago mag alas 8, hirap pa rin na daanan ng mga sasakyan ang lugar dahil sa taas ng baha. Kita rin sa CCTV ng Malabon Central Command na kahit ang mga malalaking truck ay nahihirapang lumusong. Kasama na nga rin dyan ang mga tricycle at mga motorsiklo. Ayon sa Malabon LGU, umupa agad ang ilang baha sa syudad. Ang dahilan lang daw kasi nito ay ang magdamag na pag-ulan at pagsabay din ng high tide na umabot sa 1.4. Sa ngayon, 3 lugar na lang ang may tubig baha, kabilang na nga dyan ang Estrella, Hulong Duat at si Arellano. Nagbigay naman ng libreng sakay ang Malabon LGU para sa mga stranded o naipit na pasahero sa lugar. Inaasahan naman sa mga susunod na araw ay aabot sa 1.8 meters ang mga high tide sa lugar. Sa Nabotas naman, Angelique, naghahanda na rin para sa mga posibilidad na pagbaha, lalo pa at aabot sa halos 2 metro ang high tide sa lugar sa mga susunod na araw. Yung mga paaring pasukan ng tubig, nilalagyan na ho yan ng sandbag ng engineering. Yung meron na tayong mga preemptive na paglalagay po ng sandbagging o sandbags doon sa mga paaring panggalingan ng tubig. Naka-request na ho tayo sa DSWD-NCR ng 1,000 food packs. Nakipagpulong na rin ang CDRMO ng Navotas sa mga barangay para pakiusapan ang mga residente na iwasan ang magtapon ng basura. Isa daw kasi ito sa mga inaanod kapag tumaas na ang tubig sa ilog. Nakikipag-ugnayan rin ang lokal na pamahalaan sa DepEd para sa mga posibilidad ng class suspension kung sakaling tumaas ang tubig ngayong linggo. DepEd, advice na ho sila ng possible suspension or cancellation of classes, pati ho yung availability ng mga classrooms kung sakasakali yung mag-evacuate tayo ng ating mga kababayan. Sa ngayon nga, nagkakaroon na rin ng panibagong harang ang ilog ng Barangay San Jose kung saan nasira ito noong nakarang linggo. Angelique, sa ngayon nga kung makikita nyo sa aking likuran, papakita ko lang itong bahay na ito sa gilid. Kung makikita ninyo, sa lugar na ito, medyo mataas yung baha. Kaya naman pag pinasok mo yung mismong bahay na iyon, ay paniguradong hanggang tuhod yung baha o hanggang sa may binti mo yung baha. Pero dito sa pinakakalsada, kung makikita nyo naman, halos lagpas na lang ng sakong yung baha dito at nadadaanan na rin naman ang mga motorista kahit na yung mga maliliit na sasakyan, especially yung mga motorsiklo. Sabi ng mga residente na nakatira dito, matagal daw talaga yung baha kapag umulan, lalo na pag sinabayan na rin ng high tide. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Angelique. Yes, JM, paano na, no? Yung katulad ng bahay na tinuro mo, meron bang naitutulong yung local government, yung barangay sa kanila? O wala nang solusyon yung pagbaha na yan na pasok sa bahay? Ang tubig. Okay. Alright, mukhang may problema ang audio natin kay JM. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda.